5 kadete ng Philippine Military Academy ang nagtapos sa ilalim ng Military Education Exchange Program sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Kilalanin natin sila sa ulat ni Patrick De Jesus. Ipinamalas ng mga kadete ng Philippine Military Academy ang kanilang galing at kakayahan kahit nasa ibang bansa. Sina Midshipman Jonirel Monreal at Midshipman Michelle Ann Angelu Maso ay nagtapos ngayong taon sa United States Naval Academy sa Annapolis, Maryland. Graduate naman ng United States Military Academy sa West Point, New York, sina Cadet Emerjan Alvior at Cadet Rafael Cecilio Muñoz. Nakatakdaring magtapos ngayong linggo si Cadet Jim Lorenzo sa United States Air Force Academy. Ang 5 PMA cadets ay pinadala noong 2021 at produkto ng Military Education Exchange Program dahil sa kanilang high academic, military at physical standards sa USNA, kung saan kabilang pa sila sa top 10% ng kanilang klase base sa Order of Merit rankings. Sina Alvior at Muñoz ay nakatanggap din ng parangal sa USMA, kabilang ang Air Assault Badge sa Air Assault School. Sa panayam ng PTV News sa mga kadete, ibinahagi nila ang kanilang karanasan na hindi naging madali dahil bukod sa matinding training, may malaking adjustment din sa kultura. Yung motivation ko really is pumunta ako dito representing not myself. I came here to represent the country on a global stage now sa West Point. It kind of gave me purpose. Graduating with merit it's not a simple job po, pero kasi dito, as I was saying earlier po, na hindi lang po kami nag-aaral, meron po kaming other obligations. Every time na nahihirapan po ako, I always think that like the Philippine flag that we are wearing on our shoulders. Malaki ang pasalamat nila sa suporta ng PMA para mas maging handa sila sa kanilang cadetship sa Amerika. PMA instilled discipline po sa amin talaga. And I think I will never have the same discipline as a civilian kung hindi po ako nakapasok ng PMA. Yung 1-year training ko po sa PMA, it made my 4 years here in USA so much easier. We all know na yung PMA, hindi po siya ganun kadali. Pero yun po yung naging edge namin nung pumasok po kami dito sa West Point. Yung resilience, grit, and yung confidence lang sa overall sa military trainings namin. Pagkabalik sa Pilipinas, para naman magsilbi sa Armed Forces of the Philippines, bibit-bitin at ibabahagi nila ang kanilang mga natutunan sa US. Bibigay po namin yung buong na serbisyo po namin para sa ating mamamayan, para po protektahan po ang ating konstitusyon at ang ating watawat. To the Filipino youth, I hope everybody ma-inspire kayo na to take the PMA talents. Yung opportunities na ganito, they are available. They are available to us. Who knows, maybe kayo na rin na mapupunta dito, mabigyan ng opportunity to represent the country. Sa ngayon ay may 40 aktibong Foreign Service Academy cadets ang PMA. Bukod sa US ay mayroon din sa Japan, South Korea at Australia. Samantala, inaprubahan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang Enhanced Bachelor of Science in Management, Major in Security Studies curriculum sa PMA. Focusing on the integration of territorial defense and modern warfare domains. Bukas na rin ang online application para sa PMA Entrance Exam 2025 na gagawin ng 3 batch sa buong bansa. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.